veteran showbiz reporter at radio and TV host na si Christy Fermin, labis ang kalungkutan sa pagpanaw ng isa sa itinuturing niyang kaibigan sa industriya na si Lohlit Solis. Kahapon, Hulyo 3 nang sumakabilang buhay si Manay Lohlit sa FEU Hospital. Habang sumasailalim sa kanyang dialysis ay inatake siya sa puso. Acute Coronary Syndrome, ACS, ay isang seryosong kondisyon sa puso na nangyayari kapag biglang bumabara o bumabagal ang daloy ng dugo papunta sa mga ugat ng puso, coronary arteries. Dahil dito, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang kalamnan ng puso, kaya't maaari itong magdulot ng pananakit ng dibdib, chest pain, o atake sa puso, heart attack. Si Lohlit Solis ay 78 taong gulang. Nagpahayag ng labis na kalungkutan si Christy Fermin sa pagyao ng kaibigan. Ilang TV shows din ang pinagsamahan ng dalawa at gaya ng ibang magkakaibigan, naging away-bati rin ang naging relasyon ng dalawa. Pero sa huli, nananaig pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa, lalo na sa tagal ng kanilang pinagsamahan sa industriya. Okay. Kahapon po ng umaga, mga kapatid, ay napakarami ng tumatawag at nagte-text sa akin at nagtatanong. Ito po yung tanong na hindi ko po nasagot. Pasintabi po, patawad sa pagiging tahimik ko mula kahapon. Sa inyong mga text messages, sa inyong mga tanong kung totoo ba na pumanaw na at nagpaalam si Manay Lohlit Solis. Hindi ko po kayo masagot dahil nirespeto ko po ang desisyon ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak na sila Sneezy at Sloopy at ni Salve Asis na kung maaari, wag muna namin pong ihayag sa publiko ang pagpanaw ni Manay. Ang totoo po, siya po ay alas 3 ng madaling araw kahapon pumanaw, pero habang siya po ay nagdadialysis ay inatake po siya, ni-revive at nakabawi pa po hanggang sa alas 3 ng madaling araw, hindi na po talaga. Alam niyo po mga kapatid, may pinadala pong text si Salve Asis sa akin. Sabi niya, rest in paradise. Ito nga po yung rest in paradise na our beloved Manay Lohlit Solis has peacefully joined her creator last July 3, 2025. Manay Lohlit leaves behind a loving family and many friends who will always cherish her memory. We remember Manay Lohlit as a feisty and staunch loyal supporter, manager and friend. We love you, our dearest Manay, and you will forever be in our hearts. Rest well now in the loving embrace of our Lord. Hashtag Nay Lohlit, hashtag Classic Lolita. Alam niyo po na may mga pagkakataon, Romel, alam niyo yan, na nagkakaroon po kami ng pagkokontrahan ni Manay Lohlit ng aming mga opinyon. Pero hindi po yon naging sapat para masira ang aming pagkakaibigan. Maraming pagkakataon po na ako'y nagtampo sa kanya, nagtampo rin siya sa akin, pero hindi po natin maaaring alisin yung mahabang panahon ng aming pinagsamahan. Kailan lang po ay nakita ko itong kanyang text. Nandito po sa akin talaga yung mga text message niya. Ang sabi niya, salamat mahal kong Christy. I live by the day. Pero happy na ako sa mga narating natin at nagawa sa buhay. Basta ingat ka rin at marami ka pang matutulungan. Yung pagmamahal natin, hindi na yun mawawala. Matibay na yon sa tagal ng panahon. Basta ingat ka at text lang kapag kailangan mo ako, mahal kong Christy. Siya pa yung nagsabi sa akin na kung kailangan ko siya, i-text ko lang siya. Kahapon po ng umaga kami ni OG Diaz at saka si Salve. Ang hagulgulan namin walang taros para kaming kapilas po ng ating puso kapag mahal na sa buhay ang namamayapa. Kasama'y kalahati ng puso natin sa kanyang pagpanaw, di ba? Romel, ikaw hindi mo gaanong nakasama si Manay Lohlit, di ba? Opo. Pero, kilala ko po siya. At nakakabatian ko po siya. Maghiliw, laging masayahin. Alam mo yung pag sinabi niya, oh, kamusta ka? May yung ganyan yung pagbati niya. Yun ang mamimiss mo sa isang taong palabati kahit malayo ka pa lang. Yung salita niyang, andatong.
Ang dating. Ganun po siya nakilala. Pero ikinuwento ko na po sa inyo dito sa CFM na kapag meron po siyang nakukuhang pera sa mga artista, ipinamamahagi din po niya yun sa mga reporters na hindi masyadong nabibiyayaan. Yun po yun. At ako naman ay tanggap ko na paminsan-minsan talaga sa ating buhay, nakakatagpo tayo ng mga kaibigan na kung minsan ay kakampi natin sa opinion at kung minsan naman ay hindi. Pero kapag nawala ay talagang masyado tayo apektado. Dekada 80 po nung ako ay pumasok sa pagsusulat. Yun po yung mga panahon na napakahirap lumapit sa mga artista. Mahirap kasi wala ka pang pangalan, wala ka pang napapatunayang kredibilidad, wala ka pang column. Iilan sila na nagbukas ng pintuan sa akin na dinatnan ko na sila na yung mga reyna-reyna nun. Manay Lolit Solis, Ate Emmy Vivar, Ate Feli Igmat, Rowena Aguilada, Beth Fajardo, at iba pa. Si Manay Lolit ay talagang sinasabi niya, "Oy, Boyet, magpa-interview ka kay Chrissy, bagong reporter siya. Boyet, dito ka. Lorna, ganito." Alam ko ang kanyang mga alaga ay talagang napingasan ng kanilang pakpak ngayon. Lalo na sina Senator Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado. Ang buong pamilya Revilla, alam ko talaga na sila ay wasak na wasak ngayon. Si Salve Asi, si Gorgie Rula, na lagi niyang kasama, alam ko, wasak din sila ngayon. Ako po, pinipili ko pong maging matapang ngayon, pero yung katapangan ko sa ibang paraan, kaya ko po, pero ganito, hindi talaga. Maraming salamat sa mga alaala, sa ating mga halakhakan. Maraming salamat, Manay Lolit Solis, ang aming pakikiramay sa inyong buong pamilya, lalo na kay Sneezy at kay Sloopy, kay Salve, kay Gorgie. Ang aming pakikidalamhati mula sa CFM at sa SNN. Maraming salamat, Manay. Kasama mo kami sa pananalangin. Stay negative, be positive, kaya natin to. Kami po ang 1PH teleserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa Lunes, dito lamang po sa 50 per minute. Maraming salamat po. Thank you.